Yes, sir. Ako po ay lumaki sa Baguio City. Nag-aral po ako sa University of Santo Tomas and University of Cordillera. Dati po akong member ng Philippine Taekwondo National Team. Before, sir, nung hindi pa po ako officer, ako ay dating member ng Philippine Air Force. Na-assign din po ako sa PMA as a Taekwondo instructor sa Taekwondo Core Squad before po ako nag-officer. Anong belt mo, Greg? Bale, hanggang 4th dan black belt po ako, sir. Until now, sir, naglalaro naman po ako during AFP Olympics po, sir. Wow, talaga. Yes, sir. And then, yung father mo used to work sa PMA? Yes, sir. My father served for 23 years po, sir, sa PMA as civilian employee, sir. Siya po ay illustrator po, sir, during the time na nag-serve pa po siya, sir, sa PMA. And then ikaw bilang lumalaking bata sa loob Yes, ng sir. PMA, nako-convince ka ba na magsundalo? Yes, O- sir. Actually, sir, simula bata, sir, yung upbringing sa akin ng father ko, sir, masasabi ko parang military style na, sir. Ako, sir, naka-instill sa isip ko dati na gusto kong magpiloto, sir. Hmm. So, sabi ng father ko, sir, mag-Air Force ka. So, nung ako, sir, nag-aaral sa UST, na bigyan ako ng chance na mag-compete doon sa Villamor Air Base. Ang alam ko, sir, parang tune up lang siya. Yung pala, sir, direct enlistment pala, sir, yung nilaruan ko, sir. Hmm. So, ang nangyari, sir, after kong mag-compete doon sa Villamor Air Base, sinabihan ako, sir, na enlist na ako, sir, as airman sa Air Force, sir. Na Air Force talagang first choice mo, Army, Navy? As a young child, sir, na ang pangarap is magpiloto, sir, Air Force, sir, yung naging choice ko po, sir. So, na-enlist ka doon because of your taekwondo skills. Yes, sir. And then, anong feeling mo noon na nagsisimula ka sa serbisyo na parang ito na pala yung service, di ba? Kasi dati Yes, sir. kita mo lang, puro kadete lang palakad-lakad sa PMA, Yes, di ba? sir. Yes, Ano sir. naman feeling mo noon na, uy, ano na ako, airman na ako, Yes, sir. taekwondista, direct enlist. Yes, sir. Anong feeling mo noon? For the first year, sir, na nagsiserve ako sa Air Force, sir, as athlete kasi yun, sir, eh. So, hindi pa ganun kalawak, sir, yung knowledge tsaka yung experience ko, sir, sa pagsiservisyo kasi more on focus po ako dun, sir, sa pagre-represent ng Philippines sa international and local competitions po, sir. Hmm. So, during that time, sir, nagigain pa ako ng experience as yung sundalo talaga, sir. Ang alam ko lang, sir, maglaro, mag-compete. Yun lang, sir, yung nagiging trabaho ko for how many years, sir. Then later on, sir, nung graduate na ako, sir, ng college, na-realize ko na, yun nga, sir, kailangan siguro medyo i-level up ko na rin, sir, yung sarili ko, sir, kasi hindi naman ako forever na atleta, sir. Mm-hmm. So, yun, sir, nag-focus naman ako sa Air Force, sir, nag-training ako, sir, hanggang natapos ko yung training, sir. But suddenly, sir, nag-pass away yung father ko, sir. So, ang nangyari sa akin, sir, nung hindi na rin ako nagsiserve sa Philippine team, sir, nasa Villamor Air Base ako, sir, na-assign ako ng PMA, sir. So, parang ang nangyari, ako yung naging kapalit ng father ko, sir, dun sa PMA. So, na-assign yung father ko, sir, sa PG3, sa Headquarters Tactics Group, sir. Ako naman, sir, na-assign din ako ng Headquarters Tactics Group under sa Sports and Physical Development Unit, sir, as Taekwondo instructor, sir. And PFT-NCO, sir, sa Unit 9, sir. Paano ka nag-army? Nag-serve muna ako, sir, sa PMA, sir, for almost 6 years, sir. Then, during that time, sir, nag-take ako ng board exam, sir, na kapasa ako, sir, nag-first take ako. Then, na-realize ko, sir, na pwede pa naman ako mag-apply mag-officer, sir. So, nag-attempt po ako, sir, na magpa-commission. So, first, sir, nagpa-commission ako, sir, sa Rescom. Member po ako ng POTC Class 33. Ako din po yung class president ng class namin. Then, after that, sir, sinubukan ko naman pong nag-apply ng OCC po, sir, sa Officer Candidate School, sir. In-applyan ko po, sir, yung NOCC. In-applyan ko din yung POCC. Including po yung sa Air Force, sir. But siguro, sir, ang calling ko talaga, sir, is dito sa Army, sir. Nung tinawagan po ako ng Army na mag-process na, sir,
Yun na po sir yung pinurso ko sir. So, And bakit ka nag-armor? first sir, hindi ko naman po talaga, hindi ako namili sir kasi as a soldier, alam ko naman sir na kung saan ka i-assign, anong bigay sa'yo na unit or anong AFOS, kukunin ko talaga yun sir kasi yun naman yung siguro nararapat sa akin sir. So, very fortunate ako sir na napunta ako ng armor, maybe because sir is, may background po ako sir sa aviation. Before kasi ako nag-officer sir, nag-ground na po ako ng magpiloto po sir. Mm. Yes sir. So, nung pagpasok mo ng Marawi, talagang trained ka na as armor and then may background ka sa Combatives po sa sir. combatives. Super athlete ka dahil Philippine team ka. Pero in your mind, na-prepare ka ba talaga doon sa pagka-gruesome ng Marawi? Una, lalo na, first day, talagang boom. Yes sir. Yung lumabas agad yung hero in you, di ba? Yes sir. And sometimes kasi yung hero in us, di ba, nanggagaling din kasi sa puso ng winning yun eh. Yung Yes. the heart of a winner, di ba? Yes sir. Natapos mo yung unang araw na yun eh, na pinakita mo yung values ng isang good athlete din dahil gano'n naman talaga eh, yung, di ba? Yung pagiging athlete kasi kung minsan, the joy of winning, pero at the same time, yung, ano rin eh, yung, kung minsan nararanasan mo rin matalo. Yes sir. Pero yung unang araw talaga nakita mo na yung, ay, ito ako. Di ba? Na-discover mo yung sarili mo na ito na pala talaga yung military. Yes sir. Ano yung next na hindi mo makalimutan na experience sa Marawi? First sir, siguro yung may prepare yung sarili ko dun sir sa ganong senaryo sir. Actually, siguro naman wala talagang tao na nakapag-prepare sa ganong experience sir, lalo na yung makakita ka ng ano sir, ng tao na wala nang ano sir, buhay tapos hindi normal yung pagkamatay niya sir, parang ganon sir. Sabi ko nga sir sa sarili ko, wala siguro nakapag-prepare nun sir. Pero siguro sir, yung isa sa nakatulong sa akin sir na mai-prepare yung sarili ko sa ganong senaryo sir is yung pagiging atleta ko sir kasi yung unang-una yung disiplina po sir sa sarili. Yung preparation ko sir sa sarili ko na nakafocus ako dun sir sa trabaho ko bilang platoon leader sir. Unang-una sir yung knowledge ko dun sir kung paano ako makakapagsuporta sir dun sa unit na nangangailangan sir kasi kami as armor sir is provider po kami ng support. So nung nalaman ko sir na meron kaming operation na mangyayari sir, ano kami sir, kahit papaano sir, kinausap ko yung mga tropa na involved sir. Kung paano kami mag-provide ng support. So, isa yun sir sa magandang preparation na nagawa ko sir, hindi lang para sa akin sir, pati dun sa mga tropa ko sir. Significant yun sa akin sir kasi wala naman akong tropa na under sa platoon ko sir na namatay sir. Wala talaga? po sir. So, nakabalik po kami lahat na kompleto po sir. Wounded meron po sir pero namatay wala po sir. Yung sinasabi mo kanina na yung Building 761, bakit memorable sa yun? Masasabi ko yun sir na memorable sir kasi during that time sir, nag-provide po ako sir ng insertion tsaka SBF doon sa 3rd Scout Ranger Battalion po sir. Kay Monching, Almodovar. Yes sir. Mm. So, ang bakal na dala ko noon sir 4 sir, pero nag-request po sila ng additional, so umabot po ng 6 yung dala kong bakal na pag-insert sa tropa doon sa Building 761 sir. If I'm not mistaken sir, yung 761 sir, ito kasi sir yung huling stronghold ng Mauti sir. Na parang yun na lang yung pumipigil sa amin sir para makuha namin si Isnilon tsaka si Omar Mauti sir. Bago 10-10 to bago 10-10. Bago yung ano po sir, yung katayan sa likod po sir, kung saan tinamaan si Isnilon dun sa may rubbles po sir. So, Yes, sir. paano yun? Bakit memorable sa yun? Dahil mataas yung resistance pa o ng kalaban? Yes, malakas pa po sir yung resistance that time sir. Meron time pa nga po sir na nakapwesto ako, medyo malayo na yung pwesto ko pero tinatamaan pa rin kami ng bala ng kalaban sir, pinipitik kami ng sniper sir eh. So ako sir, hinihintay ko lang sir para malocate lang namin yung pwesto niya. Nakatutok naman na sir yung mounted na 50 caliber natin doon sa pwesto niya sir. Kino-confirm lang namin sir para hindi sayang yung bala sir. So yun sir, ang naging mission namin doon sir,
before pinasok ng 3rd Scout Ranger Battalion yung 761, sir, nag-softening pa, sir, eh. Naglaglag pa ng parang 500 pounds yung Air Force doon sa building na yun, sir, eh. Tapos, pumasok kami, sir, binagbagan muna namin, sir, atras, tapos saka yung tropa ng 3rd Scout Ranger Battalion, sir, pasok ulit kami, sir. Spread out kami, sir, tapos isa-isa nang pumasok yung tropa sa loob, sir, hanggang nakuha yung building na yun, sir. Ano yung hindi mo makalimutan doon sa maneuver na yon, dahil hindi mo makalimutan dahil malapit na matapos or dahil ano yung nag-stick sa'yo doon? Ano, sir, medyo crucial po, sir, yun, eh. Kasi yung timing namin, sir, dapat makaalis kami kagad after namin mag-softening kasi maglalaglag nga, sir, ng 500 pounds or yung Air Force. Pag hindi kami nakaalis, sir, madadamay po kami doon, sir. So, ang crucial doon, sir, is paano kami papasok at paano yung timing na makalabas kami ng mabilis po, sir. So, paano mo ginawa yon? Yun, sir, nagkaroon naman kami ng briefing, sir, kay EXO 3rd Scout Ranger Battalion po, sir. Kinausap namin mabuti yung tropa para ma-execute ng maayos yung pasok namin doon sa objective, sir. So, nagawa naman namin ng maayos, sir. Ipasok namin ng mabilis din yung tropa ng 3rd Scout Ranger Battalion doon, sir. Until such time na nakuha na, sir, yung Building 761, medyo humina na yung resistance doon, sir. Then, medyo significant to sa akin, sir, kasi as support doon sa mag-assault na tropa doon, sir. Dahil maganda yung pasok namin at pag-provide ng SBF sa kanila, sir. Nakuha natin yung 761. Then, after that, sir, the following day, if I'm not mistaken, sir, nakuha na rin, sir, yung dalawang objectives, sir. So, yung ganun nung patapos na, di ba? 5 months na, di ba? Yes, sir. First fire, nandun ka. Yes, sir. May 23, 2017. Yes, sir. May, June, July, August. September na. Yes, September sir. na. Yes, sir. So, ayun, sir, the following day, kung hindi po ako nagkakamali, sir, nakuha si Isnilon Hapilon tsaka si Omar Maute. Bale, very significant sa akin to, sir, kasi yun nga, yung na-provide ko na support dun sa tropa na nag-a-assault, naging malaki yung epekto. Kasi naging isang dahilan siya para matapos yung gera sa Marawi na simula umpisa na-experience ko na yung ganon ka gruesome na pangyayari na hindi ko ina-expect bilang isang sundalo na in a lifetime makaka-experience ako ng ganon klaseng pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan hanggang sabihin nating habang buhay. Kasi araw-araw ka rin naman dun. Araw-araw putukan, araw-araw may operation kayo, di ba? Yes, sir. Hindi ka ba napagod din doon na tuloy-tuloy yung parang pag-e-ensayo rin sa taekwondo to na araw-araw kailangan kang mag-ensayo, di ba? Opo, sir. Hindi ka ba napagod dito sa ano rin? Siguro, sir, talent ko kasi yun, sir, na kahit na pre-pressure na ako, kaya kong i-relax yung sarili ko, sir, na laging positive yung thinking na, kumbaga sa squatra, sir, may tune din yan, eh. Matatapos din yan, parang ganun, sir. Yung, ano ko lang dito, sir, is, lagi ko sinasabi sa tropa, laging, yung attention to detail. Pag nagkaroon tayo ng briefing, makinig kayong mabuti para siguro yung pinaka-lowest rank hanggang sa akin na nag-ooperate, alam natin yung gagawin natin. Kasi mahirap yung nasa kaliwa yung paanong lahat, ikaw nasa kanan, baka yun yung maging reason, baka madamay tayong lahat. So, siguro dahil sa pagiging dating atleta ko, na-impart ko dun sa tropa ko kung ano yung dapat na i-prepare sa sarili. Bukod sa, yun nga, na sabi ko nga, hindi 100% na pag pumasok tayo dyan, makakalabas tayo ng buo. Pero pipilitin natin na kahit anong mangyari, kung may mangyari man sa inyo, pipilitin natin na mailabas kayo. Kasi yung pagiging athlete mo, paano mo solidly nagamit yung mindset ng athlete, Yes, sir. yung skills ng athlete, yung discipline ng athlete,
you, again, being part of the Philippine team, Yes, sir. paano mo nagamit dun sa buong Marawi experience mo? Ayun, sir. Stability under pressure, sir. Kasi unang-una, internationally, sir, pag nagko-compete nga ako, yung weight category ko, sir, lagi akong maliit. Kahit kung matangkad ako dito sa Pilipinas, sir, pag tumungtong ako sa timbangan doon sa ibang bansa, yung timbang ko, hindi siya tugma doon sa height ng kalaban ko, sir, eh. Mas matangkad palagi ka Sobrang tangkad ng mga nakakalaro ko, sir, pero ang mindsetting ko dyan is hindi naman hindi yung tangkad niya yung magpapanalo sa kanya doon, kundi yung mindsetting and yung preparation mo sa sarili mo, eh. Na kahit ano pa yung makabangga mo dyan, pag yung intent mo is manalo or ang intent mo is mabuti, magsasucceed ka. So, yun yung lagi kong inaano sa tropa, sir. Yung tinuturo sa tropa. Kunyari, pag may lull period, sir, or lull time, wag yung yung magtambay lang dyan o magtagay o anong gawin natin. May oras para dyan. Siguro, ang pinakamagandang gawin natin, siguro, sir, dahil nga nung tinyente pa ako, ganun din naman ako pinalaki. Pag walang gagawin o walang activity na mabigat, nagpre-prepare kami, sir. So, practice nga, sir, yun nga, practice is everything before ka mag-compete. Kakabahan ka siguro, sir, kung pumunta ka doon na wala kang preparation. Kasama na din doon, sir, yung dasal kay Lord. Siyempre, hindi naman tayo nakakalimot, sir, na laging sinasabi yan, sir, ng magulang ko na kahit anong gagawin mo, huwag mo kalimutan na magdasal. Kasi kahit anong mangyari, yan at yan yung tutulong sa'yo. So, bilang atleta, sir, kung may kukorelate ko yung buhay ko, sir, sa haba ng panahon na naglalaro ako, sir, hanggang naging sundalo ako, hanggang naging official ako, sir, ng Army, kung ano yung mga natutunan ko and values na pwede kong i-impart dun sa tropa ko para makasurvive sa isang situation gaya nito na life and death na, sir, eh. Nakasurvive is one thing dun sa gera, pero yung nakatulong na makasurvive yung iba, maligtas mo, maiuwi mo ng buhay sa pamilya nila or maiuwi mo kahit wala ng buhay is everything, sir. So, bilang atleta, sir, sabi ko kung nagko-compete ako sa ibang bansa, nag-prepare ako na iuwi ko yung gold, masaya ako, sir. Pero ito, sir, na bilang sundalo na ang nire-represent ko, sir, is yung Filipino people, sir, na sundalo kami ng gobyerno ng Pilipinas na naipanalo namin tong gera para sa safety ng lahat is, yun nga, sir, everything po yun sa akin. Nakatulong po ako, sir. Yung i-declare na panalo na, di ba, na-declare Yes, na, sir. tapos na, di ba, one day after sina Happy Lon, gaano ka i-compare mo yun sa pagkakuha ng gold din sa international competition? Ano yung joy na ganun? Incomparable yun, sir, eh. So, ako, sir, pag nananalo ako, sir, ng international competition, una, sir, kay Lord, nagpapasalamat ako. Pangalawa, sir, doon sa father ko, nung buhay pa kasi yung father ko, sir, talagang nagagalit yan, sir, pag hindi ako nag-iensayo. So, laging nakatatak sa utak ko na pag nagko-compete ako, sir, is dinededicate ko sa family ko, sir, yung pagkapanalo ko tsaka kay Lord, sir. So, ito, sir, yung sa gera naman, sir, andun, sir, yung saya na panalo tayo, sir, sa kalaban. Pero andun din yung somehow, sir, yung lungkot na yung kalaban natin, sir, is kapwa, Pilipino, eh. Pero yung intent is hindi maganda. So, regardless, sir, sabi ko nga, ako, sir, personally, bilang sundalo and naging platoon leader, sir, sa mechanized company, sir, sabi ko, hindi ako takot na mamatay sa gera, hindi rin ako takot pumatay, lalo na kung ang kalaban is walang intent na maayos sa atin, sabi ko. So, ganun din sana kayo. So, yung joy sa akin, sir, andun, pero somehow, medyo nalungkot din ako, sir, kasi kapwa Pilipino yun, sir, eh. Hindi kagaya sa international competition, sir, na nanalo ka. Competition lang naman siya, pero masaya ka kasi ibang lahi yun, eh. Ito, sir, hindi, eh. Kapwa Pilipino, sir, eh. Sa atin, di ba? I mean, bilang mga sundalo, minsan nga criticize tayo na lumalaban tayo sa kapwa Pilipino, pero kailangan sir. naman talaga dahil Yes, sir.
Eh, kung hindi naman natin sila labanan, eh sila magtatagumpay, di ba? Opo, sir. Ngayon ba, masabi mo na you're a good man because you're a soldier and because you did what you did in Marawi? Siguro sir, ako tao lang sir, hindi naman ako perpekto. Pero siguro sir, nung time na andun ako sa gera, masasabi ko sir na mabuting tao ako sir. Kasi yung intent ko is hindi na makaapekto dun sa mga walang kinalaman at civilian. Yung ginagawa ng mga tao na yun sir, hindi naman mabuti yung intent sir. So, ako sir siguro hindi ko kayang patunayan sa ibang tao na mabuti ako. Pero ako sir, sabi ko, lumaki ako yung upbringing ng family ko sir is maayos. So ako sir, ang thinking ko dyan sir, regardless kung saan ka naman nag-aral or anong source of commission mo, ang pinaka-importante dito sir is yung upbringing sa'yo. Kasi doon ka mas matagal hinubog sir, hindi naman doon sa kung saan institution ka lumaki o anong source of commission mo or what. So, sa akin, sir, masasabi ko maayos ako, pinalaki ng magulang ko. Therefore, masasabi ko, sir, na maayos naman akong tao. Pero hindi po ako perfecto. Nagkakamali din ako. So, bilang concluding natin dito sa interview mo, which is very inspiring dahil yung nga, 4th Dan Black Belt, Philippine Taekwondo Team, lumaki sa PMA, first shot sa Marawi nandun, and yung nga, nakasave ka ng isang taon and then you risked it all. And then sa first day mo, ikaw rin naglabas ng first casualties ng Marawi. Ano masabi mo sa mga fellow athletes mo na gusto rin mag-serve? Actually, the kabataan in general, na maaring gustong sumunod or maaring gustong ma-inspire sa service natin mga sundalo? Yes, sir. Actually, sa akin, sir, hindi na bago to Kasi yung mga kabataan na mga nangangarap din sir na magsundalo, nagtatanong sa akin sir kung paano daw makapasok. Sa akin naman sir, ang ginagawa ko, ginaguide ko sila na ito munang gawin mo, mag-exam ka muna, i-prepare mo yung sarili mo physically, mentally, and syempre kay Lord na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, wala namang pipigil sa'yo. Ikaw din yung pipigil sa sarili mo kung hindi buo yung loob mo. So, regardless kung anong profession yan. Pero, kung gusto mo talagang mag-serve, talagang isipin mo na i-dedicate mo yung sarili mo. Yung oras mo, kasi kahit papaano, malayong-malayo sa buhay ng civilian yung pagiging sundalo. Deprive ka sa uwi. Maraming deprivation na mangyayari sa'yo na hindi mo na-experience dati. Na kailangan mong harapin during the time na nagsaserve ka na dapat mong ma-overcome. Kasi pag hindi mo na-overcome yan yung magiging hindrance sa pangarap mo na i-pursue. Sinasabi ko din sir yung reality na pag andun ka na sa field or nasa service ka na, yung mga gawin mo dati na siguro cool ka lang, hindi mo na magagawa doon. Baka dumating sa point na questionin mo yung sarili mo, bakit ka andito? How much more kung ma-experience mo yung gera, sabi ko. Like the degree na nadaanan mo, Yes, sir. Gano'ng katindi, di ba? Opo, sir. So, paano na lang kung andun ka na sa situation na ang umaasa sa'yo is yung mga kasama mo na tropa na nag-expect or gusto ding umuwi sa kanila. Sabi ko, be prepared. Kung gusto mong maging sundalo, prepare. So, utak, yung puso mo, spiritually, kailangan prepared ka din. Kung ano man yung mangyari doon, masurvive mo. Huwag kang malusop kasi yun yung one thing na tinuturo sa atin na hanggat may oras, kagaya sa pagiging atleta, sir. Hanggang may oras pa na pumapatak at may hinahabol ka na score, huwag ka tumigil. Parang ganun yung ano ka dyan, sir. Do or die na yan. Banatan mo na hanggang matapos yung oras, malay mo, makasungkit ka ng isang puntos, lumamang ka pa. Parang ganun yung ano ka dyan, sir. So, yun, sir, sa mga fellow athletes ko, sir, and yung mga kabataan na nangangarap maging sundalo balang araw, unang-una, ang advice ko is mag-aral mabuti. Kasi walang kapalit yung, yung knowledge. Yung education, continuous yan Kahit naman yung mga magagaling natin na mga instructors or
educators, continuous yung pag-aaral. So, yun nga, yung gustong magsundalo, gustong mag-serve, prepare yourself, educate yourself, palakasin yung katawan, iwas sa bisyo, pursue what you want, then huwag matakot subukan kasi doon mag-start yan eh. Kung hindi ka nag-step up or hindi ka umapa kahit isang hagdan, hindi ka makakatungtong sa susunod. So, yun, continue lang yung pangarap and be inspired. Thank you, sir. Thank you.